Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga kagamitan at consumables sa konvensyonal na paglalaba at mga hakbang sa konvensyonal na paglalaba. Kayo ba mga bata marunong na kayong maglaba? Narito ang mga layuning pampagkatuto. Una, natutukoy ang mga kagamitan at consumables sa konvensyonal na paglalaba at ikalawa, na isasagawa ang mga hakbang sa konvensyonal na paglalaba ng may pag-iingat. Magbalik-aral muna tayo mga bata tungkol sa nakaraan nating aralin. Humanap ka ng iyong kapareha at ibigay ang tugon sa mga sumusunod na tanong. Dugtungan ang di kumpletong pahayag upang makabuo ng isang pangungusap. Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari ka bang magbigay ng mga salitang maiuugnay mo sa salitang paglalaba? Magaling mga bata, ang sabon, mantsa, pagsasampay at pagbabanlo ay ilan lamang sa mga salitang maiuugnay sa salitang paglalaba. Mga bata, nakaranas ka na bang maglaba? Ano-ano ang mga karaniwang ginagamit sa paglalaba? Tama, ilan lamang sa kagamitan sa paglalaba ang sabon, fabric conditioner, hanger at marami pang iba. Sa araling ito malalaman natin ang iba pang kagamitan na ginagamit dito at kung ano ang gamit nito. Paano ang paglalaba? Ano-ano ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa paglalaba? Sa pagtatapos ng ating aralin, malalaman natin ang mga kasagutan sa mga katanungang nabanggit. Upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una, paglalaba. Ito ay isang pamamaraan sa pangangalaga sa damit kung saan naalis ang kumapit na dumi, pawis, alikabok o mantsa. Pangalawa, mantsa. Ang mantsa ay isang uri ng dumi na kumakapit sa damit gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kalawang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, syrup, amag, at iba pa. Pangatlo, konvensyonal o tradisyonal na paglalaba. Ito ay isang pamamaraan ng paglalaba kung saan ginagamit ang mga kamay sa pagkusot, pagbanlaw at pagpilipit ng mga labahin. Kayo ba mga bata, marunong kayo maglaba ng sarili niyong damit gamit lamang ang inyong mga kamay? At panghuli, hypoallergenic. Ito ay nagsisilbing sukatan na ang isang produkto gaya ng sabon ay hindi nakakapagdulot ng allergy sa kamay. Narito mga bata ang mga kagamitan at consumables sa paglalaba. Una ay ang sabon. Ito ay consumables na maaaring pulbos o bareta na nilalagay sa damit upang matanggal ang dumi sa labahin. Pangalawa, bleach. Ito ay consumables na tumutulong upang matanggal ang anumang mantsa sa labahin. Pangatlo, fabric conditioner. Ito ay consumables na inilalagay kadalasan sa huling banlaw at nakatutulong sa pagbibigay ng bango sa mga labahin. Pang-apat, palanggana. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na paglalaba at nagsisilbing lagayan ng mga labahin habang ito ay kinukusot o ikinukula. Panglima, timba. Ito ay nagsisilbing sisidlan ng tubig o mga labahing matapos makusot. Pang-anim, escoba. Ito ay tumutulong sa pagkuskus o pagtatanggal ng mga mantsa o dumi sa mga labahin. Pang-pito, palo-palo o laundry paddle. Ito ay tumutulong sa pagkukusot ng mga malalaki, mabibigat at maruruming mga labahin. Sino dito ang nakikita ang nanay na gumagamit ng palo-palo? Pang-walo, washing board.
ito ay ginagamit na patungan sa pagkukuskus ng mga labahin o pagpapalo-palo ang mga maruruming labahin. Pang-siyam, hamper o laundry basket, ito ay ginagamit na sisidlan ng mga labahin. Pang-sampu, ipit, ito ay nagsisilbing pang-ipit ng mga labahin na nakasampay upang hindi malaglag ang mga ito. At panghuli, hanger, ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit gaya ng polo o t-shirt upang hindi masyadong malukat. Narito ang mga hakbang sa tradisyonal na paglalaba. Una, ihanda ang mga gamit sa paglalaba. Pangalawa, ihiwalay ang mga puti sa mga decolor na damit, ang mga kumukupas na damit, marurumi at sa di gaanong marurumi, at ibukod itong labhan. Pangatlo, suriin kung may laman ang mga bulsa at tanggalin ang mga ito. Pang-apat, unahing basain ang mga puting damit at bahagyang kusutin upang matanggal ang mga dumi. Paalala mga bata, gumamit ng sabon na hypoallergenic upang hindi magkaroon ng allergy sa kamay. Pang-lima, ibabad ang mga puting damit sa pulbos ng sabon, at itabi o ikula ito sa init ng araw. Kung may mantsa ito, gumamit ng pamputi o bleach upang matanggal ang mantsa saka itabi o ikula. Paalala, gumamit ng tamang dami ng bleach nang naayon sa uri ng mantsa gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kaloang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, syrup, amag at iba pa. Pang-anim, alalahanin lagi ang wastong pagkasunod-sunod ng mga labahin. Halimbawa ay damit, panyo, pantalon, medyas. Gamit ang ibang batya, kunin ang mga decolor na damit, sabunin, at kusuting mabuti lalo na ang mga maruruming bahagi gaya ng laay-layan, kilikili, kuwelyo, at harapan. Kung may mantsa ito, gumamit ng pamputi o pang-decolor na bleach upang matanggal ito. Sa mga maruruming mga labahin, maaring gumamit palo-palo o escoba para matanggal ang kumapit na dumi. Kusutin ang itinabing o ikanyulang puting damit. Maaring gumamit ng escoba para matanggal ang mga dumi o mantsa na kumapit sa mga labahin. Pang-pito, narito ang dapat tandaan sa pagbabanlaw ng damit, unahing banlawan ang mga puting damit at isunod ang mga decolor. Banlawan ng 3 beses or higit pa upang maalis ang bula at dumi ng damit. Maaaring gumamit ng fabric conditioner sa huling banlaw. Paalala, gawing kapaki-pakinabang ang pinagbanlawan. Itapon ang pinagbanlawan na naglalaman ng maraming bleach sa tamang lugar. Pang-8, mga dapat tandaan sa pagpipilipit at pagsasampay ng damit, pilipiting mabuti ang mga labahin upang matanggal ang tubig. Baliktarin ang mga nilabhan, isampay o ilagay sa hanger at patuyuin sa ilalim ng araw. Maaring gumamit ng pang-ipit sa pagsasampay upang hindi malaglag kapag humangin o natuyo na ang mga ito. At panghuli, pagtitiklop ng damit. Kung tuyo na ang mga nilabhan, tiklupin ang mga ito at isalansang mabuti sa kabinet. Mga paraan ng pagpapanatili ng matingkad na pagkakaputi ng mga puting damit. Una, pagbabad ng damit na may sabon. Pangalawa, pagkukula ng mga damit na nilagyan ng suka o kalamansi. Pangatlo, pagbababad ng damit na may suka at sabon ng 3 oras. At panghuli, pag-aalmirol ng damit. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa tradisyonal na paglalaba. Lagyan ng 1 hanggang 5 ang unang bahagi ng paglalaba at 6 hanggang 10 sa ikalawang bahagi.
Mga bata, ngayong natutunan nyo na ang mga hakbang sa paglalaba ng tradisyonal, magkakaroon kayo ng pagbabalik pagpapakita o return demonstration tungkol dito. Scorecard para sa aking pagpupuntos sa inyo. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin natin ang reflection log. Tukuyin ang mga sumusunod na kagamitan at consumables na karaniwang ginagamit sa paglalaba. Isulat ang iyong sagot bago ang bilang.